kaning mga OFWs na ganito ang mga kumain dito. Akala nyo marami kami pera. Yung pera na kinikita namin ay pinagpapawisan din namin. No? Basang-basa ako ngayon ng pawis. Yan. Kumikita kami pero pinagpapawisan namin. Dugo at pawis yung puna namin dito. No? Kaya kayo dyan, huwag kayo hingi ng hingi dyan. Kasi kayo nakaupo lang. Tapos hingi kayo. Yan din. Hindi lang naman ako, mas malala pa yung iba dito. Kasi kahit almusal wala sila. Walang pakati. Maswerte na ako. Salamat sa Panginoon at binigyan ako ng amo na mabait, mapagbigay, maungawain, at mapagmahal sa akin. Maraming salamat sa kay Lula at sa mga auntie. Thank you so much. 多謝媽媽，多謝你哋仔女，因為對我好好，多謝你，多謝佢哋啊！希望咧俾你哋希望啊端處俾你哋出入平安，祝你哋身體健康。This is me. Thank you so much. Yeah. This is my life here abroad. Ito ang life is abroad. Kailangan suklian mo din ng kabutihan. Ang kabutihan na ibinibigay sa inyo. No? Kasi si Lord na bahala magbigay din ng blessing. At saka wag mong isipin na yung mga bumibitaw sa kamay mo. Wag mong isipin yun, yung mga bumibigay mo. Wag mong isipin. Dahil sabi ni Lord, kung ano binigay mo, baba, susuklian ko yan ng siksik, liglig. So, wag tayo maging madamot. Ano? Nagdadamot lang naman ako kung wala talaga. Pero kung mayroon din naman, of course, inuuna ko pamilya ko muna. Diba? Family first. No. Hindi naman sa lahat ay palagi tayong meron. Diba? So, pinapasalamat na lang natin sa Panginoon na ganito ibinibigay sa akin kalakasan. So, ganito na ang buhay natin dito. Ano? Yung mga OFWs, hindi mayayaman. Siyempre, tuwing ano lang naman, tuwing holiday lang naman, nakakabihis na yung pinaka-opisina namin dito is palengke. Tapos yung mga major job namin, tasking namin, maglilinis ng inodoro, magluluto, maglilinis ng bahay, at kung may alaga ka pa na bata o kaya matanda, siyempre, kung sino yung nangangailangan ng priority, yun ang unahin mo, kagaya ng pag-alaga ng bata. Okay lang madumi yung bahay. Pero may mga amo talaga na hindi nakakaintindi. Unahin muna ang kalinisan bago ang bata. So, hindi naman lahat pari-pareho yung kaisipan. Diba? So, kailangan na lang natin na habaan natin yung pasensya natin. No? Wag lang tayo. Basta pinapasweldo ka, habaan na natin. Pero may mga amo na kulang sa pagkain din pag minsan. Siyempre, kaya nagkakasakit din yung mga kapwa natin OFWs dahil kulang sa pagkain. At kayo dyan sa Pilipinas, kayo dyan ng mga kamag-anak, pamilya, huwag kayo basta-basta humingi. Intindihin nyo din yung
mga gawain ng mga OFWs. Hindi lahat dito ay hindi lahat dito ay naghuhukay ng pera. Kaya kayo dyan, maggawa din kayo ng paraan para kayo din meron din may pagkikitaan. Yung pawis na ako. Sige, okay lang. Maraming mga kababayan natin na dumadanas ng mga depresyon dahil pag minsan hindi na nila alam ang gagawin sa yung sabay-sabay na hingi. Of course, maano mo din, nangangailangan din. Lalo na pag may mga anak na nag-aaral. Masalamat ako sa mga anak na tumitibay yung loob. No? At nagpupursiging makatapos dahil meron silang pagmamahal sa magulang. Yun. Ay, Meset! Oh. So, but I'm really grateful and really appreciated sa mga to my boss, dahil binigyan nila ako ng ganitong trabaho. Thank you, Lord. Ito na lang ang buhay namin, ha? So, mga kapwa OFWs ko, dito na lang dito na lang po ako kasi 4 na itong nalinis ko. Pero hindi naman madumi. Ito ay once a week ko lang naman ginagawa. So, wala naman akong gawain masyado sa bahay. So, nagpapasalamat ako sa mga amo ko, sa mga anak ni Lola, dahil ito ang ibinigay nila na trabaho sa akin, magbantay ng bahay. Pero pasalamat ako at ganito yung aking nadatnan dito. Pero may mga kapwa din tayo OFWs ngayon na siyempre sa ganitong panahon na sobrang init, alam mo kung nasaan sila ngayon, nakikihalo-bilo doon sa palengke, namamalengke ng pagkain ng mga amo nila, naghihila ng trolley doon. Yun. Kaya magpasalamat na lang tayo na sa ganon binigyan tayo ng yung kalakasan ng katawan, no? Naway iwasan tayo na magkasakit at palaging gagabayan sa araw-araw na iwas tayo sa mga disgrasya. So, ganun din yung panalangin ko sa pamilya ko, mga kamag-anak, mga kapatid, mga kaibigan dyan sa atin, saan man kayo. Naway, gabayan kayo ng Panginoon, ingatan kayo, magkaroon kayo ng pagmamahal sa puso ng Panginoon. So, kung meron kayo, magbigay kayo. Pag wala, pasensya. Hindi, wala sa pilitan yun. No? Kasi pag generous ka, si Lord generous din. Huwag mo palagi isipin na pera, no? Hindi maganda. Huwag isipin. Isipin mo lagi kang masaya, no? Don't crave for food. Yung mga mamahaling pagkain. Huwag. Yung simple lang na mabusog ka, hindi naman yung talagang busog na bundat ka. No? At isa pa, magkaroon ka ng magandang relasyon sa mga among mo na yung tiwala sa isa't isa. Yun ang importante dito. Once na nagkatiwala yung amo mo, huwag mo sirain. Dahil pag sinira mo yun, isang pagkakamali mo, wala na. So, maraming salamat at yan ang iniingatan ko, yung tiwala. No? Maging totoo ka sa salita mo. Huwag yung pabago-bago kasi pag pabago-bago yung salita mo, ibig sabihin, hindi mo alam kung ano ang sinasabi mo na totoo o hindi. Gayon yun. No? Gayon. Pero masasabi ko ako Ilongga ha, hindi ako Bisaya, Ilongga.
Ako'y lungga, no? At ganiri ang pagsasalita ko kasi lungga ako'y, no? Ang mga ilongga, wag mo lang galitin kasi pag nagalit talagang dibdiban yan. Balat sa balat. Pero mababait yung ilongga, alam mo mga kahit galit na ay malumanay pa rin magsalita, ay kay unyong. Sige na nga. At ako'y naliligo na sa pawis ko. Diyos ko, napait na yung mata ko. Sige na, maraming salamat po sa pagsubaybay nyo. What's my vlog? Thank you. Sana mag-subscribe kayo. Bye-bye. Salamat. God bless you all.